Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Si Kuya Nonay marahil ang masasabi kong naging pinakamalapit sa akin. Bago pa lamang ako sa pagiging volunteer tanod, siya lang ang halos lagi kong nakakasamang magbantay. Papaeskwelahan man yan, malengke, simbahan, at kahit dun sa mga borders ng barangay. Matagal na rin nga na ibahagi ang karanasan na ito. At nitong nakaraan ay bibinahagi naman niya yung karugtong ng kwento niya. Nadataon kasi na pareho kami na na-assign na magbantay sa isang public cemetery. Ito pa yung panahon na mag-uundas at bawal pang puntahan ng sementeryo dahil sa banta ng pagkalat ng pandemya at hindi pa rin naman kalakasan ng bakulahan doon. Tanda ko pa nga na nasa 4 lang kaming tanod noon at sa gabi yung oras ng bantay namin. Sa mga magtatanong kung bakit gabi, naging kaugalian na kasi dito sa barangay namin na sa bandang hapon o gabi nagpupunta yung mga tao kapag undas. Pinapayagan din naman namin pumasok pag isa-isa lang pero pag grupo o pamilya na, yung gustong pumasok ay hiubi na talaga yung pwede. Pag wala kaming magawa, maging mibalan na lang namin yung pabikwentuhan at hindi mawawala sa mga kwentuhan na yon. Ang patungkol sa mga nakakatakot lalo pala't sementeryo yung binabantayan namin. Nangyari ang karanasan ni Kuya Nonoy noong kabataan pa niya. Ito pa yung panahon na nakatira pa sila sa probinsya ng nanay niya, sa may bandang Visayas. Nakapwesting ang bahay nila sa isang sitio na medyo nasa taas na bahagi na at may kanayuan sa sentro ng barangay at sa bayan. Medyo may kaliitan din yung sitio na ito. Tansya ni Kuya Nonoy, nasa 25 lamang ang abayan na nandun. Bihira namang din yung mga kabahayan ang may kuryente kahit na yung kina Kuya Nonoy ay gesera lamang ng ilaw noon. Ang pangunahin naman kabuhayan nila ay pagsasaka ng palay at pagtatanim ng mais. Meron din sila mga taniman ng kape, kakao, at syempre yung pagkakopra. Kasama naman ni Kuya Nonoy sa bahay na yon, na bahay kubo, ay yung mga magulang niya, 2 kapatid at iba pang mga kamag-anak. May isang bahagi naman ng sitio na yan ang lagi puntahan ng mga tao. Para daw itong maliit na palengke pero ang tawag para doon ay Talipapa 12. Doon naman makikita ang pinakamalaki at kaisa-isa ang tindahan ng sitio. At doon madalas bumibili at umuutang yung mga residente. Mayanin tulad mo umano ito sa parang mini convenience store. Yan o eh. Katabi naman ng tindahan ay may isang bilyaran na may 2 mesa. Sa tapat naman ng bilyaran ay paradaan naman ng mga haban-haban. Bandang kaliwa ng tindahan ay may shop ng motor. Nakatabi naman ay isang barberya. At yung atapak naman ng barberya na ito ay isang basketball court at dito naman puripwesto yung mga nagtitinda ng mga pamerienda. Aday ng barbecue, kanin, maruya at kung ano-ano pa. Doon din sa Talipapa, binabagsak ng mga magsasaka yung mga produkto nila na dating sa bukid. Kinakarga naman ito sa mga haban-habal papunta na yun sa sentro ng barangay o ng bayan. Sa madaling salita ay hindi pa nadanawawan ng tao sa may Talipapang yon. Likas na mahilig sa sugal at sa larong bilyar ito si Kuya Nonoy. Araw-araw pagkatapos ng gawain sa bukid, ay pumupuslit siya ng oras para pumunta sa may Talipapa para maglaro ng bilyar. Siyempre, bilyaran, normal na may mga padaibang lugar ang dumadayo para maglaro noon. Pangkaraniwan na rin na marinig ni Kuya Nonoy yung mga pangyayari sa iba't ibang lugar. Bukal, lagi rin naman itong napag-uusapan sa bilyaran. Isa nga sa mga bali-balita noon ang sunod-sunod na pagkawala at pagkamatay ng mga alagang hayop na kambi. Meron pang baka at baboy. Nangyayari pa sa isang farm doon sa kabilang bayan. Alunos-lunos umano ang mangyari sa mga hayop na yun. Pasingkabi po sa mga kumakain pero wak-wak ang bibib at tiyan ng mga ito. Nagkalap din yung mga laman loob at nawawala yung mga puso at apay ng mga hayop na yun. Meron palang nakita nila na walang amalay-malay yung hayop pero ubos na pala yung dugo noon.
Meron din namang mga hayop ang hindi na natatagpuan pa. At kapansin-pansin na yung iba sa mga hayop na natatagpuan ay may mga kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Halos 2 beses sa isang buwan kung mangyari ito sa bayan na yon. Kaya daw mas lalong hinigpitan nila yung pagbabantay sa mga hayop. Ang hindi nila inasahan sa kaparehong bayan na yon, meron namang nakita na 2 lalaki ang magkasunod na namatay. At tulad na nangyari sa mga hayop ay wakwak din ang tiyan at dibdib ng mga ito. Yung isa pa nga daw, yung isang biktima ay may malaking kagat sa leeg na animoy, parang mapuputol na yung ulo niya. Meron itong mga kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Noong una, wala pa umanong idea yung mga residente kung sino yung mga tao na yon. Hanggang sa nalaman nilang isa sa mga yun ay isang miyembro ng bandidong tulisan. Marami ring haka-haka kung sino ang may gawa nun sa dalawa. Sabi ng ilan, baka kasamahan lang din nila yung may gawa o baka traidor ito kaya ganun. Pero dahil na rin sa mga makikitang marka ng kagat ay hindi may aalis na baka biktima ito ng kung anong mga nilalang. Hindi na bago yung kwento aswang sa lugar nila Kuya Nonoy. Marami rin naman kasing makapagsasabi na meron talagang gumagalang aswang sa parte ngayon. Kahit na si Kuya Nonoy ay naniniwala sa mga ito. Pero ni minsan, noong mga panahon na yon ay hindi pa niya ito naiinkwentro. Alam na rin ng mga magulang ni Kuya Nonoy ang nangyari sa kabilang bayan kaya naman lagi silang pinagsasabihang magkapatid. Lalo na yung tatay nila na huwag magpapagabi ng uwi. Lalo na kapag galing sila ng Talipapanon. Isang beses, nalibang masyado sa paglalaro ng bilyar itong si Kuya Nonoy. Siyempre doon sa may Talipapa. Kasama niya noon yung bunso nilang kapatid na si Jomar. Hindi na nila namalayan na paggabi na pala noon. Malaki-laki rin kasi yung mga pustahan na napanalunan nila kaya napatagal sila sa paglalaro. Ang ginawa niya, yung ibang pera ay pinambili niya ng barbecue sa malapit. Bali, yun na rin yung panghapunan nila noon. At pasalubong para hindi na magalit yung mga magulang nila. Ito rin yung dahilan kung bakit mas kinabi pa sila noon. Papauwi na sila. Papunta na sila sa mga taniman ng mais. Nang bigla nilang napagtanto na nakalimutan pala nilang bumili ng gaas doon sa may Talipapa. Hindi tuloy nila nagamit yung dala nilang gasera noon. Sa parte pa naman na yon, walang mga poste ng ilaw na makikita. Ang kagandahan naman dito ay maliwanag naman ang buwan at kahit papano ay kita naman nila yung daan kahit medyo madilim. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa meron silang narinig na hindi pangkaraniwang tunog. Wak, wak, wak. Doon naman tayo sa wak mga kagiliw. Basta yon, wak-wak. Nagkatinginan yung dalawang magkapatid. Patuloy ang tunog ng wak-wak na yon. Sa puntong yon, napahawak na sa balikat ni Kuya Nonoy itong si Jomar. Bali yung ginawa nila, pumagilid sila ng daan at nagtago sa anino ng mga nagtataasang mga maisan. Ilang sandali pa, tumunog ulit ito. Pero sa puntong yon, medyo mahina na. At alam naman siguro natin kung ano ang ibig sabihin kapag mahina na yung tunog, di ba? Nandyan na sila sa malapit lang. Walang ano-ano. Bigla na lamang may kung anong figura ang biglang tumalon sa may uluhan nila. Medyo may pagkamalabo yung figura daw ng mga ito. Pero ang mas nakakapansin ay para umano itong malalaking kumot na kulay itim. Ang biglang sunod-sunod na dumaan sa uluhan nila. Hindi na rin nila nabilang kung ilan yung mga tumalon gawa ng sobrang takot sila noon. Napunta naman ang mga ito sa katapat na maisan. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga bulungan at unti-unti itong napalitan ng tunog na pag-angil na parang galit. Kasunod nun, maramdaman nila na para daw may kung anong hayop ang bigla na lamang tumakbo sa loob ng maisan na yon, napapalayo sa kanila.
Ramdam nila yun dahil sa sunod-sunod na paghawi sa mga mais. Halos pagapang daw silang magkapatid habang papalayo noon. Pigil hinga din sila habang minamatyagan yung paligid. Nang maramdaman na nila na wala na ang panganib ay halos mag-unahan na sila sa pagtakbo, papalayo sa may maisan. Kagad din naman nilang sinabi sa magulang nila yung nangyari at medyo mangyak-ngyak nga daw sila sa pagkwento noon. Sa halip naman na matuwa yung mga magulang nila Sir Seth sa dala nilang mga pasalubong na barbecue, ay katakot-takot na sermon at palo yung napala nila. Galit na galit lalo na yung tatay nila noon. Matigas daw yung ulo nila. Magmula nung sandali na yun ay hindi na pinapayagan pang pumunta sa may talipapa itong si Kuya Nonoy. Unless kung kasama yung tatay niya. Hindi rin naman nagtagal yung galit ng tatay niya noon. Katunayan nga pagkalipas lang ng 2 linggo ay balik ulit sa paglalaro ng bilyar sa talipapa itong si Kuya Nonoy. Sa punto naman na yun ay iba na rin yung usap-usapan sa may bilyaran. Bali-balita kasi ang biglang pagkawala ng lalaking tinatawag na Jegong Bronze. Hindi niya po totoong pangalan yon. Kilala itong siga at barumbado sa sityo na yon. Wala rin daw gustong pumumpronta dito gawa ng may kalakihan rin yung katawan at palagi rin itong may kasama. Lagi rin umano itong pasigaw kapag kinakausap at nang aamba naman ng suntok kapag may pinagtitripaan. Madalas nitong nababarangay dahil laging sangkot sa gulo. Pag may gulo, asahan mong hindi mawawala sa pasimuno itong si Diego. Sobrang sakit daw talaga sa ulo ng mga taga-sityo itong si Diego. Marami ring sabi-sabi na marami daw kaso ito, kagaya ng pagpatay, rape, extortion, pagnanakaw at panununog. At kaya hindi ito nalalagi o nagtatagal tumira sa isang sityo. Palipat-lipat ito ng lugar ay para maiwasan na mahuli siya nung kung sino man ang pinagkakaatrasuhan niya. Kahit na ganun si Diego, mahal na mahal rin naman ito ng nanay at kapatid niya na kabaliktaran naman niya, ubod naman ang mababait ang mga ito. Katunayan nga, yung nanay at yung kapatid nito ay nagsisilbi rin sa may simbahan. Nagtaka lamang sila dahil nagpaalam lamang umano itong si Diego na magyosi lamang sa labas ng bahay. Nung bigla na lamang daw hindi na ito bumalik. Hanggang sa mag-umaga na nga. Pinilit pa rin nila itong hanapin pero wala talaga. Makalipas lamang ang 2 araw. Putok naman yung balita na nakita na daw itong si Diego. Isa umanong magsasaka ng mais yung nakakita rito sa may taniman ng kakao. Sa kasawiang palad, natagpuan naman itong si Diego na wala nang buhay noon at naaagnas na. Halos lahat ng taga-sityo ay pinuntahan yung kakawan at nagulat sila sa nakita. Pasintabi po ulit sa mga kumakain pero wak-wak umano yung tiyan nito at nagkalat pa yung mga laman loob. Halos mahiwalay na rin yung pangtaas na katawan nito sa ibaba. Nawawala rin yung puso at tatay nito. Para ring nabalatan yung mukha na halos kita na yung bungunon. Nawawala rin yung mga mata. Pati yung dila ay wala. Kwento pa nga daw ng nakakitang magsasaka. Hinanap niya muna kung saan yung mabaho nun. At nung makita nga niya yung bangkay ay kinakain na ito ng 3 o 4 na baboy ramo at mga bayawak. Para rin daw may utak yung baboy ramo dahil kinausap pa niya yung mga kasamahan niya na para bang may nakakita sa kanila kaya kaagad na umalis sa mga ito. Labis na hinagpis at panlulumo yung naramdaman ng pamilya ni Diego pagkakita sa katawan niya. Hindi rin naman nagtagal yung burol dahil pagkalipas lamang ng 1 araw ay inilibing na din kada dito. Mabilis na rin kasi yung pagkaagnas noon. Maraming haka-haka kung sino ang may gawa nun kay Diego. May nagsasabi na baka yung mga naperwisyo niya, yung may mga kagagawan noon. Sa dami ba naman ang inatraso niya, di ba? Hindi malabong gawin talaga sa kanya yon. Siyempre, hindi rin may aalis yung posibilidad na pwede ring mga nilalang ang may gawa nito. May nawawala kasing panloob na bahagi ng katawan
at may mga kagat-kagat pa sa ibang parte nito. Sa katulayan, pagkatapos ng libing ay halos na paranoid na daw lahat ng residente ng sityo. Lahat ng kabahayan, meron ng imbakan ng asin. Hindi na rin hinahayaang gumagala yung alaga nilang hayop. At palagi ring may nakasabit na bawang o pinatuyong buntot pagi sa pintuan o bintana. Marami rin silang ritasong goma na pangsiganon. Sabi kasi ayaw ng mga aswang nung ganong amoy. Bukod pa rito, bumuo rin ng grupo ng kalalakihan yung leader ng sityo na siya namang magroronda sa buong lugar. Gabi-gabi yon. Kasama rin sa binuong grupo na yon ay yung tatay ni Kuya Nonoy. Inaasahan naman ng lahat ng mga taga-sityo na hindi na muli aatake yung aswang kung meron man sa sityo nila. Isang partikular na buwan noon, may isang malaking okasyon yung naganap sa sityo. Isang kasalan. Parehong bantog yung mga pamilya ng ikakasal. Bale medyo may kaya sa buhay. Katunayan nga, nagkatay pa ang mga ito ng 3 malalaking baka at 6 na baboy. Imbitado rin yung buong sityo sa okasyon na yon. Isa naman sa mga inatasang magkatay ng mga hayop ay ang tatay ni Kuya Nonoy. Yung nanay naman niya ay isa sa inatasang magluto ng mga iba't ibang putahe sa mga ito. Nagkataon rin naman na kamag-anak ng nanay ni Kuya Nonoy ang isa sa ikakasal noon. Bandang hapon daw yung handaan. Kaya naman 9:00 pa lamang ng umaga ay nandun na sila sa bahay para magkatay. Andun din sila Kuya Nonoy at yung iba pa niyang kapatid para tumulong sa mga gawain ng mga magulang. Ang hindi nila inasahan ay nung mga bandang hapon na at palubog na yung araw. Biglang umatake ang napakaraming itim na surot sa paligid. Nagkataon din kasi na kakatapos pa lamang ng anihan ng palay at kabilugan pa ng buwan, kaya napakaraming ganong insekto. Sobrang baho o bantot din daw yung buong paligid noon at hindi tuloy magawa ng maayos yung mga nagkatay at yung nagluluto yung gawain nila. Sunod na ginawa nila ay pinatay lahat ng ilaw noon at gumawa ng 2 malalaking bonfire. Sa paligid ng bonfire ay noon lang din nila ginawa yung gawain. Kahit hindi pa nagsisimula yung selebrasyon ay meron ng mga nagkakatay at nagiinuman noon. Preskong tuba yung tinutoma daw nila. Alam mo na, pampainit at pangtanggalan sa na rin. Medyo malansa din daw kasi yung pagkatay sa mga lalaking hayop. Bali bandang gabi na nung dumating yung bagong kasal galing din sa bayan. Magiliw doon naman silang sinalubong ng mga taga-sityo. Nagtataka pa nga daw sila bakit madilim yung paligid noon. Siyempre sinabi rin na napakaraming itim na surot kaya ganon. Pagkatapos naman ng konting mensahe mula sa bagong kasal at sa magulang nito, ay nagsimula na rin yung selebrasyon at hapunan. Hindi lamang pagkain yung umaapaw pati na rin yung mga tuba noon. Meron din kasi mga sponsor mga ito. Para mas sumaya pa yung selebrasyon ay nagpalaro pa yung mga magulang nung bagong kasal sa mga bisita. Yung palaro, paunahan sa paggubos ng isang maliit na galon na tuba. Kasali yung tatay ni Kuya Nonoy noon. Swerte rin naman na nanalo ito. Bandang 12:00 na ng gabi, andun pa rin sila sa lugar noon. Napukaw yung atensyon nila sa sunod-sunod na pagsigaw. Tulong! Tulong. May aswang. Inaatake kami ng aswang. Yung asawa ko, tulungan nyo. May aswang. Sunod-sunod na sigaw ng babae habang karga pa yung anak niya. Sinalubong naman siya ng isang taga-sityo na siya ring nagtawag sa mga kalalakihan para puntahan yung lugar na yon. Mabilis yung naging aksyon. Kanya-kanyang hawak ng pamalo at itak yung mga taga-sityo. Kasali na rin si Kuya Nonoy at yung tatay niya dito. Pagdating sa tinukoy na bahay ay naabutan pa nila yung nilala. Isang figura umano na parang malaking baboy ang nakadagan sa isang walang malay na katawan. Yun yung mister ng Gina. Kaagad din naman nila itong pinagpapapalo at hinahagisan pa ng bato pero mabilis itong tumakbo papunta doon sa may taniman ng kape.
Kilamusta muna nila yung mister. Mabuti na lamang at buhay pa ito at hindi masyadong napuhuhan sa pag-atake ng nilalang na iyon. Medyo may kalakihan yung taniman ng api na ito. Nagiwahiwalay muna yung grupo para mabilis yung paghahanap. Napasama si Kuya Nonoy sa grupo kung saan andin din yung tatay niya. Napadport sila sa may bandang gilid ng kapihan hanggang napadako sila sa may nakapwestong banon. Medyo napahiwalay ng konti si Kuya Nonoy sa tatay niya. Pinuntahan niya yung balon dahil sa may napansing itong parang may gumanaw. Dahil sa konti na yung abot ng ilaw ng dala ng gasera noon, ay umapit pa pala siya dito. Walang ano-ano. Makita na lang niya na parang may matang bidyang umilaw doon sa pwesto yon. Pulang-pula daw ito at nanlilisik pa yung mga mata. Bigla siyang nakarinig ng pag-angil ng malakas at halos kita na niya ang buong itsura ng nilalang na yon. Figura ng tao, neblalamis ang buong katawan. Mahaba yung buhok at dila nun. At yung mukha naman o ano ay mahahaling tulad sa mukha ng unggoy na may mahahabang mga pangil. Tuloy-tuloy rin ang pag-angil nito. At walang ano-ano, ay bigla na lamang umano pinulak siya ng malakas na siyang naging dahilan para magpagulo-gulong siya sa mga taniman ng kape. Sa puntong yon, nagsisisigaw na sa sakit itong Kuya Nonoy at humihingi na rin ito ng tulong noon. Paparapit na rin sa kanya yung nilalar. Nasugatan din siya sa may bandang paa dahil sa talim umano ng okor nito. Kahit na namimilipit sa sakit ay pinilit pa rin niyang lumaban sa pamamagitan ng paghataw ng dala nitong tubo sa mukha ng nilalang. Pero wala daw talaga. Parang hindi daw ito nasasaktan. Dumating din hindi kalaunan yung tatay at yung ibang kalalakihan at naabutan pa nga nilang hawak-hawak pa yung paa ni Kuya Nonoy. Kaagad nila itong pinagpapapano ng mahabang kalayan at hinagisan ng dala nilang mga bolo pero sobra umano yung liksi nun. Nabitawan nito si Kuya Nonoy at mabilis itong umalis papunta doon sa masukan na parte ng gubat. Dan ang marayos na nabis na fakot. Bigla namang nawalan ng malay si Kuya Nonoy. Lugsunod muna sa buong paligid ng kapihan yung asityo niya. Sinigurado na wala ng ibang o ano mga nilalaw ang nagtatago sa parke na yon. Nagising na lamang si Kuya Nonoy na nasa bahay na siya ng isang manggagamot. Ding gabi na naman na 6 pa na silang inatake ng nilalang nung gabing yon. Nalaman din niya, malapakto daw yung aswang ang nakita din nung gabing yon. Ilang beses na nagpabalik-balik sa manggagamot ito si Kuya Nonoy hanggang sa gumaling na rin yung sugat niya. May pinainom rin sa kanya na binasalang tubig noon at binigyan na rin siya ng manggagamot ng isang medalyon na proteksyon o ano sa mga danong nilalaw. Hindi daw dapat ito iwawala sa katawan dahil may sabulag ito at hindi siya basta-basta mababalikan ng mga nilalang na yon. Pagkatapos ng gawin yon, mas lalong naging alerto yung lahat ng mga pedasipyo. Meron na rin mga talab at militer na naka-assign sa bundok ang paminsan-minsang nagruronda doon sa lugar. Hindi rin at paganay gumaling na rin si Kuya Nonoy at pagkalipas ng ilang taon ay hindi man niya nababalitaan na may mga aswang pa na gumagambala. Magpasya na rin ang pamilya na lisaning munisipyo na yon at permanente na tumira dito sa barangay namin. Paminsan-minsan, bumabalik din sila sa probinsya ng nanay niya para kumustahin yung ibang kamag-anak at tingnan yung napitirang lupain nila noon. May mga nakikita pa rin daw ng mga aswang pero halos lahat naman umanmo yun, sabi-sabi daw. Nung uling punta naman nila Kuya Nonoy, yung Darpig Sitio ay malaking barangay na ngayon. May kalsada na rin na konektado papuntang bayan. Marami na rin mga kabayan. Isa na rin umano agricultural hub yung dating sikit nila na magpanggalayan ay tuloy-tuloy lamang yung progreso. Isa si Kuya Nonoy sa makapagsasabi na meron talagang ganun dinalang ng dilim sa mga panahon na ang lahat ay hindi pa moderno.
Marahil ay andito pa rin sila nagmamasid at naghihimpay pa rin na pwedeng bibiktimahin. Nakatira si Marises sa isang gulubunduki na barangay sa Bangaklan. Nangyari ito, Bikada 80. Paguling ang hanap buhay ng kanyang ama. May kapansanan ito sa mata pero pinipilit nitong maitaguyod ang kanilang pamumuhay. Mag-isa lamang kasi itong naghahanap buhay para sa kanilang 4 na magkakapatid. Tangi ang kanyang kuya Ray ang katulong nito sa paghahanap buhay noon. Noon ay nasa 14 na taong gulang pa lamang. Malaki ang galit ng kanyang kuya sa nanay nila. Iniwan kasi nito ang kanilang ama para sumama sa ibang lalaki. Ang buong akala ni Dari na sa Manila lamang itinagtatrabaho pero nang minsang tumawag ang kanyang ama sa bahay ng amo, gamit ang pampublikong telepono sa bayan. Doon nila napag-alaman na matagal nang wala ang kanyang ina sa puder na mga ito. Sumama umano ito sa kanilang driver. Laging mag-asawa ang mga ito. Simula noon ay lumiit ang pingin ng kanyang ama sa sarili. Iniisip nitong siya ang may mali dahil hindi nila ibibigay ang mga kagustuhan nito. Mahilig kasi ang kanilang ina sa mga bagong damit at lipstick. Hindi dito nawawala ng pulbo at pabango. Samantalang napakalayo naman ang kanilang bahay sa bayan. Kailangan pa rin ang buwaba ng napakatarik na bundok at tumawid man nagraladas ang ilog bago marating ang barangay kung saan pwede silang sumakay ng habal-haban. Bago marating ang bayan ng Aklan. Dahil sa sakit ng kanilang ama sa mata, paunin si Marisa at ang kanyang kuya Ray ang nagbibenta ng kanilang mga produkto. Kahit man din ng kanilang pamumuhay, masipag ang ama nilang si Carding. Marami itong mga tanim na halaman, kabilang na bito ang talong, okra, kamparaya, ipo, at kumano-ano pa. Ito ang dalabala nila sa bayan at binibenta. 2 beses sila sa isang linggo pamubenta. Tuwing Miyerkules at Linggo. Dan dahil di pa rin nakakarao sila sa kanilang pamumuhay, kahit na mahirap ay sinisikap nila makapag-aral. Ang kanyang kuya Ray ang kadatukod ng bangka. Si Marisa naman ang tadainap ng gamit nila para hindi pabasa. Dalhin din sa hapon tuwing uuwi sila. Napakahaba na nilalakarin nila at napakatarik na bangin ang kailangan nilang babain para makatawid sa rumaradasan ilog na yon. Kapag naabutan naman sila ng matinding ulan ay hindi na talaga sila nakakatawid. Dahil sa ang tubig di pala sadyang napakadelikado na. Walang tumatawid dito kapag malakas ng ulan kung kaya't nagdesisyon ng kanilang ama na gumawa ng kubo sa tawid ng ilog. Para may matutulugan sila ting naaabutan sila ng matinding ulan at hindi sila makatawid ng ilog noon. Malaking tulong naman ito. Hindi daw para kina Marisa, kundi pati na rin sa mga tao na nakatira sa kanilang komunidad. Paminsan-minsan, kapag marami ang hindi nakakatawid, kahit na sa kanila pa ang kubo ay sila pa ang nakikisiksik para lamang may masaluman. At kapag ganito ang nangyayari, nagninit sa galit ang kanyang kuya Ray. Pero dahil bata pa lang, ay mabilis naman itong pagsabihan ng kanyang ama na magpasensya dahil walang magandang may dudulot ang karasan. Hanggat maaari ay matuto silang magtakumbaba at magpasensya noon. Iyan ang mga pangaral na palagi nilang naririnig sa kanilang ama. Minsan, dahil sa pagbibinata at pagiging mapusok ay nasasabihan ng kanyang kuya ang tatay nila na duwag. Kapag naman din nun, sinasagot ni Marisa ang kanyang kuya noon. Iniisip ng tayo tatay kuya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, paano na tayo? Wala na tayong nanay. Gusto mo pati si tatay natin mawadabin? Hindi naman nakasagot si Ray. Kapag ganito ng tono ni Marisa. Dahil alam niyang tama ito.
Naalala niya pang minsang sinabi ng ama na hindi kaduwagan ng magparaya, mag-intindi at magpatawad. Lalong-lalo na ang piliin ang kapayapaan sa gitna ng magulong digmaan. Ito ang dapat mong tatandaan, anak. Balang araw, maiintindihan mo o anong ibig ko sabihin. Wika ng kanyang ama noon. Isang partikular na araw, huling na nang makauwi si Marisa at ang kanyang kulyere galing eskwela. Pagkatapos pa lamang ng pananghalian ay nagsisimula ng pumatak ang ulan. Bago pa matapos ang kanilang klase, sobrang taas na ng tubig. Kumprayap alam nilang hindi na sila makakatawid pa ng ilog na yon. Sinabi naman ng kuya ni Marisa na sa kubo na lamang sila magpalipas ng gabi. Sa susunod na araw na lamang sila uuwi. Ano pa nga ba, kuya? Bakit kasi napakalayo ng bahay natin, no? Ganun talaga. Hindi rin naman nakakita sa banga, di ba? Marami tayo dun. Kaya marami din ng tao na naihirapan. Sa mga ganitong pagkakataon ay alam niyang naging bukas lang ng isipan ng kanyang kuya sa kanilang sitwasyon. Mabilim lang nang nakarating sila sa kanilang kubo. Wala ring tao na nakikisilong doon. Nagpasalamat ang kanyang kuya Ray dahil hindi sila makikisiksik na animoy, sila pa ang nakikisilong sa mismo kubo nila. Binuksan nila ang kanilang bag na nakasabit sa bigi ng kubo. Nag-iiwan kasi sila doon ng konting bigas at ilang piraso ng tuyo. Para kahit papalo. Kapag naabirya sila sa lugar ay may makakain sila kahit papano noon. Pagkatapos nila magluto at kumain ay kaagad nang natulog ang magkapatid. Haping gabi, nang biglang unihip ang isang napakalakas na hangin. Ang buong akala ng magkapatid ay mayroong bagyo. Pero nagtataka sila kung bakit ang ihip ng hangin ay paroot pa rito. Maya-maya ay may marinig sila na naghuhumiyaw na boses ng isang babae. Kasunod nito ay ang mga pag-uul na pila ba, gutom na gutom, at hayok sa naman na hunme ng isang hayop. Dito na sila napasilip magkapatid sa butas. Noong una, hindi pa nila nakikita ang kinaroroonan ng biktima. Pero nang mapagmasdan nilang maigi yun, isa itong babae na nakapihaya at nakapataw sa tiyan nito. Ang napakalaking ibon. Ang nakapagtataka, yung ibon na ito ay parang asong gutom na gutom kung umangil at kumain. Sa tuwing gumuguhit ang kidlat ay nakikita nila kung gaano hugutin na nilalalangan ang lamang loob ng babae bago ito lantakan. Mapapasigaw na sana si Marisa pero kaagad na natabunan ng kanyang kuya Ray ang kanyang bungala. Tamuntikan na kasi siyang mapasigaw. Mabuti na lamang at naging maagap ito. Nanginginig ang katawang napayakap si Marisa sa kanyang kuya. Ganun din ang kapatid niya. Hindi matatawaran ang takot na kanilang nararamdaman. Pero mas pinili nilang magpakatatag. Biniluan siya ng kanyang kuya na magdasal sila kaya kaagad na pumikit si Marisa at nag-usal ng panalangin. Nagdasal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan hanggang sa nawala ng kanilang takot at muling nakatulog. Pagkagising nila ay umaga na. Inidaday nila sa kanilang bauna naman na pinanin ng taning at tuyo noong gabi. Kakainin na ramang nila ito sa maindahan. Pira ba nakalimutan na nila ang nangyari kagabi? Pero nang patawid na sila sa ilog, nakita nila ang isang lalaking nakatitig sa kanila. At bago pa man sila maglayab ng kawayan nilang balasa, mumisi yun. Na para bang alam nito kung ano ang nasaksihan ng magkapatid noong nakaraang gabi.
Kuya, kita na mo ba yan? Tanong ni Marisa sa kapatid niya. Hindi. Lahing ko ng binyan nakita eh. Sagot ni Ray. Bakit ganyan siya makanyo si kuya? Hayaan mo na Marisa. Magpasalamat na lang tayo at ligtas tayo kagabi. Ayoko na makakita o ipanakita natin kagabi. Nang makatawid na sila sa ilog, kadad na pinali ng kanyang kuya Ray ang balsami ng kawayan sa isang puno. Doon nila ito ipinapali para sigurado silang hindi yan matatangay ng agos ng tubig. Lam tanawin nila muli ang tao sa kabilang parte. Wala na silang nakita nun. Pero nakita nila ang bangkay ng tao. May nakahandusay sa pampang ng ilog. Wakwak na ang tiyan nito. Wala na rin itong kadugo-dugo. Nakaptestada as ito sa ilog kung kaya't tanaw ito mula sa kabilang parte. Lahintakupan silang dalawa kung kaya't kaagad na silang umakyat sa bangin at tumakbo hanggang sa makarapin sila sa bahay. Nadatman nila ang kanilang tatay at mga kapatid na kumakain ng almusal. Nung makita sila ng mga ito, nagtaka ito kung bakit pareho silang namumutla. Anong nangyari sa inyo? Tay, may nakita po kami papay sa ilog. Ano? Papay? Paano? Wakwak po yun dyan. Parang wala na po lamang loob eh. Pati dugo. Wika ni Marisa habang umiiyak na sa takot. Dali-dali naman itong inalo ng kanyang ama at pinaupo na muna. Pilainom ng tubig. Kumanma ka muna anak. Huwag ka matakot at nandito ka na sa bahay. Umupo naman si Marisa tuminom ng tubig na. Maya-maya, nakaramdam na ito ng gutom. Kung kaya't nakisalo na rin ito sa dalawa niyang kapatid. Hindi naman si Ray. Pagkatapos nilang kumain ay pinanong na sila ng kanilang ama kung paano nila nakita ang bangkay. Hindi lang bangkay yung nakita namin tayo. Nakita din namin kung paano pinapay yun. Malaking ibon tayo. Ikinuwento pa ni Ray kung ano ang nangyari. Kung paano sila nagising ng karabiplaan ng gabi. Kung paano nila marinig ang babae na humihingi ng tulong. Luksong yilip sila sa butas. Kung ano ang nakita nila doon. Silang ayunan naman ito ni Marisa. Ikinuwento din nila na bago sila makatawid ng ilog ay meron silang napipang lalaki sa lugar kung saan bimilalakita ang bangkay. May nakanisi po habang nakatanaw sa kanila. Takot na takot si Marisa sa itsura nun. Anong itsura ng lalaki anak? Mukhang baliw tay. Mahaba ang buhok. Mahaba yung balbas. Pagpayat po na matangkad. Saglit na nag-isip ang kanilang ama. Bago ito nagsalita ng may nabalita ang bagong yunggaw sa kabilang sitio. Kahapon ng umaga ko lang narinig. Pinag-iingat na nila yung mga tao na tumuwid sa ilog eh. Lalo may mga kabataan. Nasa eskwela kayo nang madaanan ako ni paring Silay sa uyinan ko kaya't doon niya sinabi ng magkapatid na nafakot na silang pumunta sa eskwelahan. Gawa ng naroroon ng lalaking ito malapit sa kubo nila. Sinabi naman ni Ray na kailangan nila mag-aral. Pero paano diba? Paano sila makakatalig sa ilog o naroroon yung lalaking yon na malapit sa kubo? Paano kapag ginabi sila ulit? O hindi kaya ay lumakas ang ulan at hindi sila makatawid? Bukas Sabado, dadaling ko kayo kay Manong Beryo para mabigyan kayo ng proteksyon. Mabuti na yung nakakasiguro tayo sa kaligtasan ng mga anak. Wika ng kanilang mama. Tumulong na muna sila sa kanilang ama ng araw na yon.
Magaan ni kasi ito ng mga kamoting kahoy at kamoting baging para may maibenta sila sa bayan sa linggo. Nakita naman nilang marami ng bungang sagi na kailangan ng anihin ko kaya inani na rin nila yun. Si Marisa naman ay tuwang-tuwa dahil napakaraming bunga ng kanyang mga kamatis at sili. Kaya't sagana naman ang kanilang paninda. Mga anak, bukas nyo na ng hapon anihin yung mga iba ninyong paninda. Na yun, mga kamoting kaoy at kamoting bagin tsaka sading mo na yung anihin natin. Sumunod naman sila nun. Maya-maya, itong isang kapatid bilang si Cecil. Pinawag ang atinam si Marisa. Nang sumagot si Marisa kung ano yun, ang sinabi ng bata, may mama o mano. Sabay turo nito sa isang direksyon. Lang tingnan ni Marisa ang direksyon kung saan pinuturo ng kanyang kapatid. Bigla siyang nahintakutan ng makisbag ang lalaki. Hindi siya makapagsalita ng mga panahon na yon. Ilang beses pa siya nitong kinalabit bago siya pumalahaw ng iyak. Dahil sa pag-iyak nito ay nahinto ang ginagawa ng kanilang ama at kuya. Kinanong nila kung anong nangyayari. Sinabi ni Cecil na nakita umano ng api na yung mama. Grabe makaiyak ang bata nun. Sinabi naman ni Cecil na ganun ang reaksyon ng kapatid niya. Gawa ng mukha daw baliw yung mamang ito. Tay, yun yung lalaki sa irog. Nasaan? Tanong sa kanila ng kanilang ama. Nandun o. Pinuro naman ito si Cecil. Yun nga lang, wala na ito doon. Dahil sa nangyari, pinabuhat man ng kanilang ama kay Marisa ang kanyang bunsong kapatid. Halina kayo, umuwi na tayo. Tama na yung mga nakuha nating ani na yan. Wika ng kanilang ama. Mabilis na silang naglakad pa uwi. Pagdating nila sa kanilang bahay, nadatnan nila ang isa nilang aso na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito. Ang ulo ay isinabit sa poste ng kanilang bakod. Napamura ang kanilang ama ng makita yon. Mukhang tinatao tayo ng demonyo yun eh. Magpakita ka sa akin! Magnawag mong kaunti isa man sa mga alak ko. Umaalaban mo. Napakalakas naman ang loob mong umatake kahit may araw pa. Sigaw ng kanilang ama. Dahil sa pagsisigaw nito kung kaya't narinig ito ng kanilang mga kalapit bahay. Pre, anong mangyayari? Tanong ng kanilang kapitbahay. Demonyong aswang na yan, pre. May balak pa yatang diktimahin yung anak ko. Tignan mo yung ginawa sa asa namin, oh. Aswang, pre. Saan yun? Namdid sa panayiman namin. Laki pa ng anak ko. Ayun, pre, oh. Tignan mo nga. Piyo pa yung aso namin. Muling napamura ang papay ni Marisa. May araw pa kasi pero nanamalanta na. Nagulat ang kanilang kapitbahay nang maipa nito ang kalunus-lulus na kalagayan ng aso. Yung isa pang aso nila ay pila ba takot na naggago sa ilalim ng lamesa sa loob ng kanilang bahay. Itong kanilang pinagpapasalamat ay hindi pumapasok ang nilalang sa loob ng bahay. Kung kaya't kahit papaano ay ligtas pa rin sila nun. At dahil sa nangyari, hindi na pinagpabukas pa ni Kanor ang balak na pumunta sa albularyo. Dali-dali na silang pumunta sa bahay ni Manong Berto. Nasa kabilang burol lamang ito at hindi ganon kalayo ang lalakarin. Isinama na silang lahat ng kanyang ama para masigurado ang kanilang kaligtasan. Sumunod naman silang lahat. Pagdating nila sa kabilang burol, nakita nila ang matanda na nagpapausok ng buntot na niyog na may goma. Manong Berto! Tawad ng kanilang ama. Tumanaw naman ang matanda.
Laki pa sila nitong magkakasunod na naglalakad habang karga-karda ng kanilang ama. Ang bunso nilang kapatid na noon ay magtatatlong taon pa lamang. Mabuti at nandito na kayo, Arbing. Nagbabalak pa sana akong pumunta sa inyo, ha? Wika ng matanda. Sabay hawak nito kay Marisa. Delivery itong umusan ng yuyon bilaw na binukot nito sa kanyang bulsa. Sabay bulong dito ng orasyon at iniip sa kanyang noo. Sabay guhit ng marta ng cross sa noo ng bata at sa mga parte ng katawan kusa ng pulso nito. Maya-maya pa ay pinagpawisan na ng malamig si Marisa. Unti-unti nang yumuwag ang pakiramdam ng bata. Agad silang pinapasok ni Mang Berto sa bahay nito at sinabing doon na muna sila manapili hanggang sa mahuli na nila ang nilalama. Kung ganun tay, hindi kami pwedeng magpinda sa linggo. Kahit na ang pupunta sa bayan sa linggo rin. Iiwan natin dito si Marisa at yung mga kapatid mo kay Manong Beto. Pumayag naman si Ray sa sinabi niya ng kanyang ama. Itong si Marisa ang nilarahan ng nilalang. Wika namang gagamot. Kaya pala din yan na lang ang reaksyon ng bata. Sagot naman ng kanilang ama. Din sa manggagamot. Kailangan nung anong maagapan ng nilalang na yan. Mahirap na bago kumalat at makampaminsala pa ng iba sa mismong lugar nila. Gustuin mo nilang mag-report sa otoridad. Pero malabo yun. Walang umaakyat na otoridad sa kanilang lugar. Kahit may mga patayon na krimen pa ang nangyayari. Walang otoridad na umaakyat para mag-imbestiga. Kung kaya't naisip nilang hindi din makakatulong yon. Sa madaling salita, sila na daw huhuli dito. Noong gabing yon ay ginawa ni Mang Berto ang mga bata ng habak at ipinasuot agad ang mga ito sa kanila. 6:00 ng hapon. May kumatok sa bahay ng manggagamot. Humihingi ang mga ito ng tulong. Nang buksan ng albularyo ang pintuan, ito yung kabarangay nilang may anak na buntis kung kaya't balita rin silang pinapasok ng albularyo na yon. Napamura ito nang makita niyang puno ng marka ang katawan ng buntis. Mabuti man at binanam mo na kagad dito ang buntis na yan. Sabi ni Manong Berto. Dali-dali na itong inorasyonan ng luyang bilaw. Hinipa ng bunbunan ng buntis at minarkahan ng kurs sa mga pulso. Maya-maya pa, pinagpawisan ng buntis at dumigay ito. Mayroon pa itong nasuka at nagsasabing hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Sumagot naman ang manggagamot na normal lamang umano ito. Nilalabanan umano ng orasyon ng kung anumang ibimikip ng nilalang sa kanya. Yun ang sandali lamang umano ay magiging mabuti ng pakiramdam niya noon. Mabuti na lamang at napakabait ng asawa ng albularyo. Kaya pumayag ikaw na marami kami ang pansamantalang mananapili sa tahanan ng mga ito. Ganon din kasi ang babae. Hindi din ito uuli hanggat hindi nahuhuyi ang nilanaw. Sabari-sabari na silang nagkapunan ng gabing yon. Kahit marami, napakasayan nila. Noon lang kasi nila naranasan na may ibang tao doon maliban sa kanila. May dalang kamoting kahoy at mga bulay si Marisa. May dala namang bigas ng buntis ko kaya't pinagsalo-saluhan nila yun. Ang albularyo naman at ang asawa nito ay halata namang nasisiyahan. Hindi pinalad ang mag-asawa na magtaan ako kaya't malapit ang loob nila sa mga bata. Sinasali pa ng mga ito na aampunin din ang bunsong kapatid nila Marisa. Pero syempre, ayaw ni Carbing. Para sa kanya, mga anak niya ang kanyang kayamanan na hindi mapapalitan ng kahit na anumang materyon na bagay. Pagkatapos nila magkapunan,
Sablit silang nagkwentuhan. Tinanong ng albularyo kung paano nakaringkwentro ng bunpis ang nilalang na yon. Ayon sa bunpis, habang nadiyalaba sila sa ilog, yumapit sa kanilang lalaki. Ang buong akala ng ina nito ay taga-tawid ilog lamang ang lalaki kung kaya't hindi nila ito iniwasan. Nakikipagkwentuhan naman umano ito ng maayos sa kanila. Hanggang sa wanang ano-ano bigla na lamang itong sinabi sa bunpis na, "Napakabango na ng balada na mulang ka . Hinog na yan. Premi ng pitasim." Nagulat naman ang bunpis sa sinabing yun ng lalaki. Maya-maya pa, napatayo ang bunpis ng bunpik ng haplusin ng lalaki ang kanyang tiyan. Kaudad naman itong sinigawan ng kanyang ina. Sumunod din pala sa kanila ang ama ng bunpis dahil nakita nito ang kapitbahay nila Marisa. Nakakita kung paano pinatay ang kanilang aso. Kung kaya't naisip nito kaagad ang kanyang mag-ina na naglalabas sa ilog line. At tamang-tama naman ang kanyang nilatnan na napaparanta na si ginagawa ng lalaki. Kaagad biglang sinigawan ng ama ng bunpis at bali-bali naman umanong tumakbo ang lalaki na, "Animoy isa itong palaka," habang tumatawid sa ilog. Laking gulat ng tatay ng bunpis habang tinitingnan niya ang pagtawid nito ng ilog noon. Kakaiba talaga ang mano. Dali na sa nangyari ay dali-dali na silang pumunta sa bahay ng albularyo para humingi ng tulong. Langgabing yon ay napakainay ng paligid. Napakamasigasig ng tunog na yon. Na animoy galit na dalit at nanggigigil. Gustong-gusto umano nitong lumapit sa bahay ng albularyo. Pero hindi nito magawa. Lumabas naman ang albularyo at sigarting para magsiga ng guntot ng niyog. Nilagyan nito ng goma at asin. Ayun kaya't mas lalong tumindi ang amoy at nagputukan talaga umano ang siganon. Mas lalong uminay at nanggagalaipi ang nilalang kung kaya't mas inaasar pa ito ni Carbing. Dinagdagan nito ang siga sa paligid ng bahay ng albularyo. Naghasa pa ito ng itak habang nakaharap sa kanyang siga. 12:00 ng gabi. Unti-unti nang nawawala ng inay. Pumasok lang sila ng albularyo sa loob ng bahay. Din pa lamang sila nakapagpainan ng maayos. Sumunod na araw, niyaya ni Carbing ang anak na si Ray para umuwi muna at mag-ani ng kanyang ibibenta sa bayan. "Ray, huwag kami lumayo sa tabi ko . "Opo, tay." Nagmadali na silang mag-ani para maipon nila ito sa kanilang bahay at kukunin na lamang kinabukasan para dalhin sa bayan. Habang nagsasalansa ng gulay, may napansin si Ray sa kanilang silong. Dahan-dahan nilapitan ng kanyang ama. Kinalabit ito para ituro ang nilalang. Nang nakita ito ng kanyang ama, kaagad siyang kumuha ng mahabang tabak at ipinusok yun sa likuran ng nilalang. Tinamaan yun sa may bandang likuran. Dali-dali itong tumakbo palabas ng silong habang umahatungal. Ang atungal ito, boses ng tao na nasasaktan. Nagmadali na silang umalis at pumunta na sa bahay ng manggagamot. Humuli si Carbing ng alagang manok at papaya at daon ng sili para may mailuto silang tinawala. Nakalimutan ni Carbing na dali ng tabak ng mga panahon na yun sa hindi malamang dahilan pero buti na lang, bigip-bipito ni Ray. Habang naglalakad ay naririnig pa rin nila ang atumal ng nilalang. Papuntang ilog ang direksyon ng huni nito. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, dali-dali maikinuwento ni Carbing ang nangyari sa bahay nila. Tinanong ng albularyo kung nasaan ang tabak. Sasabihin pa sana ni Carbing na hindi nga nabala pero dadali kong inabot ni Ray sa matanda. "Salamat at nabalo mo yan, anak. Naisip ko tayo na ipakita kay Manong Beryo . Sagot ito kay Ray.
Palagang hanapin ko yan. Malaki ang may tutulong nito sa pagbuksa natin din sa lilalang layan. Sagot naman ng albunaryo. Paano pong gagawin ni Mano? Hadi ka dito rin. Panoorin mo yung gagawin ko. Yaya naman ang manggagamot. Sumunod naman si Ray. Bit-bit ang kabak na may mantsa pa ng dugo ng nilaraw. Pinunasan nito ng lanis ng albularyo. Pagkatapos ay pinatakan nito ng katas ng kanamansi. Isinalong ito sa may abuhan na napakaraming baga. Habang sinasalang ang kabak sa umaapoy na baga nun, umuusan ang albularyo ng orasyon. Inuorasyon nito ang tabak. Tingnan natin ngayon kung makakaligtas ka pang demonyo ka. Wika ng albularyo. Hinayaan niya ang kabak na nakasalang sa baga hanggang sa sumapit ang gabi. Alas 6 ng hapon. Magbatakip silim na. Labsimula na namang marinig ang pagtatanis ng nilalawa. Hindi na ito yung gigil na pagtanis. Hindi na ito yung tipong galip na dalit at gustong sumugod pero puro pagtanis nun na nasasaktan na may halong pagmamakawa. Hanggang siya sumambit ito ng pangalan ng mga gamot. Berto, tutulong. Hindi na ako ulit. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na. Wika nun. Napamura ang albularyo nang marinig ang boses ng nilalang na ito. Sinasabi ko na laba. Siya rin aswal. Sambit na albularyo. Kilala niya yung aswang Manong Berto? Si Marisa na Marino kasiksip sa amba. Takot ito sa boses na kanilang naririnig. Maging ako anak. Kilala ko ang boses na yan. Wikan Carbing. Sino yan tay? Boses yun ni Mang Efren. Sinong Efren tay? Si Efren yung naghanap ng mga tao dito sa atin para daling sa Manila. Isa na din yung nanay niyo. Sagot ni Carbinger. Dahil sa sinabi ng ama ay romihisto ang inis ng binapilyo sa moa. Tay, paano kung hindi to kau sumama si nanay sa ibang lalaki tay? Paano kung nabiktima yun? Napaisip naman si Carbing dahil sa sinabi ng anak. Malalaman din natin ang katotohanan rin. Huwag tayo mawala ng pardasa. Opo Manong Berto. Tuloy pa rin ang naririnig nila na pagtangis ng nilalang. Humingi ito ng tulong sa mandagamot. Pero hindi naman ikaw pinapansin ni Manong Beryo. 4 na oras ang lumipas. Huminto ang pagtangis nila. Nawala ang boses. Pati ang napakabahong amoy na kanina ay hindi mawala-wala. Lang tumayunik ng paligid ay doon pa lamang nila naalala. Pero hindi pa pala sila nakapaghapunan. Nako, napakasarap pa naman ng Bisayang manok na dalang diverping kanina. Sa unang pagkakataon ay nagawa nilang magtawalan. Malakas ang loob nilang tuluyan ng nawala ang nilalang na ito. Natuluyan na itong namatay. Masaya silang nagsalo-sa nilang hapunan ng gabing yon. Hanggang sa sumapit ng umaga. Imbis na pumunta ng bayan para magbenta ng kanilang paninda, ay sinabi ni Tarbing na hindi na muna sila matutuloy na yung araw. May pupuntahan sila ni Manong Berto. Nagtanong si Ray kung pwede ba siyang sumama pero sumagot naman ikaw si Carbing na wag na. Bantayan niya na lamang ang kanyang mga kapatid. Kaya't hindi na lamang nagpumilik pa si Raynon. Pinuntaan ng mga ito ang bahay ni Efren. Nakatira ito sa may sipyo sa tawid ng ilog. Pagdating nila sa lugar, sarado ang bahay. Pero naroroon ang malansang amoy. Itinulok ng albularyo ang pintuan ng bahay. Kadad naman bumukas yon. At doon ay lumantad sa kanila ang maraming langaw at ang masangsang
at nakakasulasok na amoy. Doon din ay nakita nila ang iba't ibang damit. May damit ng bata, binatilyo, babae at lalaki. Nakakalat din doon ang iba't ibang bag. At sa gulat ni Carding, naroroon ang bag ng kanyang asawa na si Teresa. Ganoon na lamang ang iyak ni Carding habang tinatawag ang pangalan ng asawa. Pinuntahan nila ang kusina ng bahay. Doon nila nakita ang damit ni Teresa na punong-puno ng tuyong dugo. Hindi lamang ang kay Teresa na damit ang naroroon. Naroroon din ang damit ng bangkero na matagal nang nawawala. Kasama ang damit ng anak nito na palagi niyang kasakasama. Napaiyak na lamang si Carding sa awa sa mga nabiktima ng nilalang. Pinasok nilang silid at doon nila nakita ang nilalang na wala ng buhay. Galit man sa nilalang ay wala nang nagawa pa si Carding. Samantalang ang albularyo naman, dinasalan niya ang bangkay nito. Sabay wisik dito ng tubig na galing sa may simbahan. Pagkatapos noon ay binuksan ito ang bintana. Dahilan para sumentro ang sikat ng araw sa katawan ng nilalang na yon. Kitang-kita nila kung paano umusok at unti-unti itong naging abo. Bit-bit ang bag at damit ng nakakaawang si Teresa. Dinala ito ni Carding pa uwi. Nilaban niya ang damit ng asawa na punong-puno ng dugo sa ilog. At dahil madadaanan nila ang bahay ni Carding bago marating ang tahanan ng albularyo, iniwan na ni Carding ang bag at damit ng asawa sa bahay nila. Malungkot man at nakakatroma, ay mas pinili ni Carding na ipagtapat sa mga anak kung ano man ang kanyang nakita at nasaksihan sa bahay ng aswang. Pagdating sa bahay ng albularyo, kaagad na ipinagtapat ni Carding ang katotohanan na kanilang natuklasan. Ganun na lang ang pag-iyakan ng magkakapatid. At itong si Ray, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdasal at humingi ng kapatawaran sa kanyang ina sa kung anumang masamang nasabi niya dito. Kasabay ang pangakong hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang ama at mga kapatid. Kaagad naman sinabi ng albularyo kung bakit hindi nila nakikita ang bahay ng aswang sa lugar na yon. Iyon ay dahil may sabulag ito. Para hindi ka agad makita ang kanyang tahanan. Sa kasalukuyan, patay na si Carding. Ang magkakapatid naman ay naging asensado sa buhay. Bunga ng kanilang pagpupursige makapag-aral at hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila ang pangaral ng kanilang mahal na ama. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aquila. Kasalukuyang nakatira dito sa lalawigan ng Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsyang kinalakihan ng aking ina at kung saan ako ipinanganak, sa lugar ng Talisay, Cebu. Nangyari ito taong 2001. Isang baryo. La mga panahong ito ay hindi naman na masyadong liblib ang baryong yon. May mangilan-ngilan namang sasakyan ang dumadaan doon galing sa iba't ibang lugar. Marami-rami na rin ang mga taong naninirahan at ang iba nga ay hindi na namin kilala. Bagamat magkakalayo pa rin ang mga magkakapitbahay, ay hindi talaga maiwasan ang mga tinatawag ng karamihan sa henerasyon natin ngayon na mga marites. Kahit sang lupalop ka nga yata ng Pilipinas magbunta, ay hindi talaga mawawala mga tsismosang kapitbahay. Yung inuuna pang atupaging pakialaman yung buhay ng iba kaysa sa sarili nilang buhay. Kadalasan pa sa mga ganitong tao, galit na galit kapag buhay nilang pinaghihimasukan. Isa ang aking ina sa mga marites na tinutukoy ko. Hindi pa man sumisikat ang araw nagigisnan ko na itong nasa bakuran ng bahay. Almusal na ni nanay yung chismis. May hawak-hawak na itong walis tingting na aakalain mong nagwawalis lamang ng mga tuyong dahon sa bakuran namin.
Pero ang totoo talaga, nakikipagtsismisan lamang ito sa mga amiga niyang katulad niya. Mga tsismosa rin ang bayan. Tuwing sasapit naman ang ika-alas-tres ng hapon, muli na namang magkukumpulan yung mga yan sa daan na para mga langgam na naghihintay ng mabibiktima nila. Kapag may dumaan sa harapan nila, matik, yun ang magiging laman ng kanilang usapan. Hindi nga lang siya marites. Ubod din ito ng pagkabungangera at parating bukang bibig ang buhay ng ibang tao. Nang mga panahong ito ay nasa kasagsagan na ako ng pagdadalaga. 15 taong gulang na ako at halos lahat ng gawain bahay nakaatang na talaga sa akin noon. Mula sa pagluluto, paghuhugas, paglilinis, at maging pag-aalaga ng nakababata kong kapatid na nasa 3 taong gulang. Abang hindi ako magkanta o gaga sa pag-aasikaso sa loob ng bahay, ang buting ina ko naman ay panay ang pakikipagtsismisan sa labas noon. Kumikilos naman siya sa loob ng bahay at tinaalaga ng mga kapatid ko. Pero sa tuwing dadating lang galing sa trabaho ang aking ama, at kapag pumirmi na ito sa bahay, doon lang mapipirmi sa loob ng bahay ang aking ina. Kapag wala si tatay, parati din itong wala. Nasa labas, nakikipagtsismisan sa kumaret kapitbahay. Kung kaya't hindi alam ng aking amang ginagawang kabulastugan ni nanay kapag wala siya. Masikaso naman kasi si inay kapag nasa bahay sitay. Maaga pa lang ay pumapasok na sa trabaho ang aking ama sa bayan at magdidilim ng uwi nito. Sa maghapong yun nga ay nasa laboy ang aking ina kasama ang mga amiga niya. May dagdag ko lang, Sir Seth. Napakastugarol din ni nanay. Mahilig magbaraha. Minsan nga'y napapaisip ako kung batid ba ng aking ina na may mga anak siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Nagdadalaga na ako. Parating sinasabi ng aking ina na wag muna akong magdonobyo at atupagin kong pag-aaral ko. Walang araw na hindi niya ako sinasabihang wag muna makipagrelasyon ng sa ganon ay matapos ko manong pag-aaral ko at maging maayos ang buhay ko noon. Wala namang masama sa sinasabi ng aking ina. Tama ito. Alam ko din na para sa kinabukasan ko ang sinasabi niya. Pero sa araw-araw na lamang na pagbubunga nga niya ay hindi na maganda ang pasok nun sa utak ko. Pakiramdam ko, wala akong sariling pag-iisip at kailangang dikta niya palagi. Minsan nga naisip kong sagutin na paano ako makakapagnobyo gayong sa edad ko yun 3 bata na inaalagaan ko. 5 taong gulang na kasi ako nung masundan at magmula noon. Ako na yung kaagapay niya sa pag-aalaga sa kapatid ko noon. Abala na sa paghanap buhay ang aking ama. Hanggang sa nag-i-apat kami magkakapatid at dahil ako ang panganay, ako na rin ang nag-aasikaso sa kanila tuwing may pasok sa paaralan. Idedep mo pa, Sir Seth, na ako ang kumikilos sa lahat ng gawaing bahay. Kaya naman kung susumahin mong maigi, wala ka na akong talayaan. Kaya nakakairikan pakinggan sa tuwing sinesimulan ako ng aking ina patungkol sa maagang pagbubuntis na yan. Tignan mo, puro ay yan ang inabot ni Maring Ising dahil sa anak niya. Kung ipagmalaki nga noon, nirakala mo naman panada. Abdalim na yung anak niya. Tignan mo at buros na. Yaw-yaw ni nanay. Isang araw nang umuwi ito sa bahay matapos makipagtsismisan at sugal. Yung buros po pala sa amin, Sir Seth. Buntis po yun. Hindi na ako sumagot pa nun. Dahil kailan naman kasi hindi ako magwawagi sa pakikipag-usap ni nanay. Paulit-ulit lamang ang senaryo namin Madina. Naasa na ako dawa ng paladi niya akong ikinukumpara sa kung sino mang kaidaran ko na mapagkismisan nila sa labas. Lalo-lalo na di pa sa anak may anin ising na nasa sekundarya pa lamang. Mas matanda lamang nito sa akin ng 1 taon. Matalino ito, may tsura. Lading laman ng parada tuwing may kafestahan sa New Year. Kaya naman paraping ipinagmamalaki ng kumari ni Day. Hinalam madang nabuntis ng kanyang nobyo. Gaya ng karaniwang ginagawa ng aking ina at mga amiga niya. Palagi nila itong pinanpipiestahan. O minsan nga naawa na ako sa anak ni Aling Ising. Dahil mismo nanay niya. O makaraplat ng kwento sa aking ina tungkol sa pinandaanan ng anak nito
Akalain mong hindi nakadugo ang kinikwento niya sa iba. Siyempre, bakivang chismosa si nanay. Pinalala niya pa ang sitwasyon at anong ipinagtalap ang nangyari sa pamilya ni Aling Ising. Napag-alaman din kasi ni inay na isang hamak na magsasaka lamang ang nakabuntis sa dalada. Nang kubalak na sa barya namin ang nangyari sa anak ni Aling Ising. Nabulat man lang ako. Nang suguring ni Aling Ising sinalay at pinagmumura ito. Dalit na dalit ni kang inaway si inay pinalong pa kung bakit pinagtalip ni inay sa iba. Doon dapat ay sikreto lamang ang usapang yon. Hoy, kung ayaw mong pagpiestan dito ang anak mo, eh bisana ipinago mo mabuti yung kalanbian yan. Sa maday, kahit anong tago nyo, ibabaw at babaw pa rin yan. Asanadan ko bang maadam nagpabunpis ng anak mo at nalaman ng iba? Ako pa yung sisisihin mo, ikaw mismo yung nagpaalat ng baho ng anak mo. Ribat ni May sa dalit na si Aling Isinger. Tama nga naman. Hindi naman kakalat ang nangyari sa anak niya kung hindi niya mismo ay kinuwenta sa chismosa ang nangyari sa kanila. Dahil sa pangyayaring yun, ay naputol ang pagiging magkumari ng dalawa. Wala namang pakialam ang aking ina. May konting konsensya nga sa ginawa nitong pagchichismis sa anak ng kumari niya. Hindi ko siya nakipaan nun. Ayon sa kanya sasabi lamang umano siya ng totoo. Masama bang magsabi ng totoo? Alawan naman nung magsinuwaning siya yun di naman na makiipa ng ibang tao na. Hanggang sa isang hapon noon, nakitang kong may binubungangan na naman ang akin nila. Pero ito ang bagong kapitbahay naming matandang babae. Binuduro-duro niya. Ay sabi pa ni nanay, sino ka sa pingin mo't ganyan ka makapitig? May ikaw na latong nakabangga. Umayos umano matanda doon ng wala umano ito sa teritoryo niya. Nilapipan kong sinaway si nanay dahil sa nakakaya ang kanyang ginawa at pinagpipingin na siya ng iba pa mga marites na kapitbahay namin. Nay, uwi na tayo. Nakakaya ang ginawa niyo. Tara na po. Pagaya ko. Sanbalip hindi pa ako tapos sa matandang hukluban na ko. Sa tingin mo masisignak mo ako sa paraan ng pagpipig mo. Ibahin mo ako. Wala akong pakialam kahit uugod-ugod ka na. Huwag mong sabihin sa tanda mong yan, tayo mo pang yubarman sa tulad ko. Ano ka, aswang? Sambit ni nanay noon. Muli kong inawat si nanay. Humingi ako ng tawad sa matanda. Galaman kong tayo binungalaan niya matanda dahil nabangga siya nito. Hindi naman yun sinadya na matanda dahil sa kalsada nakapwesto ang akina at ang mga katismisem niya. Pero ibisyo man humingin dispensa ang natandaan. Sinamaan pa siya daw pingin nito. Dahil sa palaban ng wala sa lugar si inay, kaya naman sinabihan inay ko ng kung ano-ano ang manalapa. Pinagbibin ka lang yung mambabarang lataswan ng matanda dahil sa panabastaan yun nito. Matanda na kasi talaga ang babae. May sa pansya ko ay nasa edad 60 anyos mahigit na. Kulabot na ang balat. At medyo kuba na dahil sa katandaan. Hidugdog pang abot bewang ang kulay abo na nitong kulog na buhok. Nakasuot din siya ng mahabang kulay itim na bestida. Maging ang mga mata ng matanda ay halos mapununan ng katarata. Layang sa aking ina ay aswang o banaman lamang o bano ang tumipipig ng kanang kasamar. Isa pa, hindi niya alam kung saan yupalap ng galim ang matanda. At bigla na lamang itong napadpad sa baryo namin. Kaya baka aswang daw ito. At may pinakasanlam na krinen sa baryong pinantari na liko. O hindi naman kay sampung babarang na matanda. At may binarang ito sa baryo nila. Muli kong sinito si nanay. Hinila ko na talaga ikaw habang karga-karga ko pa ang 3 taong gulang kong kapatid. Maluwa-luwa na kasi matanda sa mga pinagsasasabi niya. Hinata ko na siya pauwi ng bahay. Lengsa doon nila'y matidin lang ginagawan kang paggamok sa matanda. Yung kachismisan kasing nanay noon, nakikigatong pa yun, parang para lumalayin sitwasyon. Nung makauwi na kami ay kinuha na ni nanay ang kapatid kong parda-karda ko. Sa bakuran palalang, ako na ang hinarap niya at sinabihan ng ano-ano masasakit na salipanon.
Sinabihan ako ni nanay na wala akong respeto. Kung hindi yung mano sa kakapigil ko baka nawudwid niyo na mano mukha ng matanda. Din ko na silagot si nanay nun. Sabi ko siya yung walang respeto. Matanda na yun. Tinanong ko si nanay kung hanggang kailan ba siya magiging ganon. Doon sa sinabi ko, mas lalong nainis si nanay. Bigla na lang may mabigat na kamay ang lumapat sa magtabi ng pisngi ko noon. Tasunod doon ay naramdaman ko ang pag-imip at pagsakit nito. Matapos akong masampal ni nanay ay pumasok nito sa loob ng bahay at malakas na kinanabog pa sa ramping tuwan. Lapaiyak ako ng Sir Zed. Lang napalingon ako sa paligid para tingnan kung may nakakita ba sa dinawang pagsampal ng aking ina. Nakita ko matandang babae hindi kalayuan sa tarangkahan. Nakapanaw lamang ito sa akin na para bang naaawa nun. Sunod-sunod na pinunasan ko ang mga luha ko na wala pa ring tigil. At dahil saya ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Pagkapasok, tuloy pa rin ang pagbubula ni nanay. Damay na ako sa galit ni ko kung kaya na napiling na namahong tahimik man. Natigil lamang ang pagdadakdak ng aking ina nang dumating na ang aking ama galing sa trabaho at pumasok na ito sa loob na bahay. O bakit? Anong kanyari nang gadala ipi ka sa galit dyan? Mabilis naman nagbayiran si nanay na ako ang may gawa kung bakit siya galit. Nagpasaway ako kaya naman din na lamang umano ang galit niya. Hindi nito sinabi ang totoong nangyari na may biluwangaan siyang matanda. Alam niya kasing madagalit si Kapay ngon at baka siya pa'y sabunin. Ilang beses na kasi siyang binilinan ni Itay na wag na makipagdismisan sa labas ng bahay at kami mga anak niya na lamang na natupagin. Pero dahil hindi yun sinusunod ni Ilay at hindi niya talaga mapigilan ng sarili na makipagdismisan, ako na lamang yung isinangkalan niya dito. Mabuti na lang at hindi ako pinadalitan ni Itay. Mahinaon lamang ako ni kang pinagsabihan. Dahil kung nagkataon na napagalitan ako'y hindi talaga ako magdadanaw ng is-face sumbong ang aking butin nina. Kinabukasan, himalang hindi ako nadising na nasa labas ng bahay si Nalay. Halos tirik na ang araw, hindi pa rin ito lumalabas noon. Tahimik lamang siya. At dahil masama ang loob ko sa ginawa niya sa akin nung nagdaang araw ay hindi ko pa rin ito kinikibo. Narinig ko ang panay panigham niya. Uling bang sinusubukan tanggalin ang kung anong nakabaras sa lalamunan. Nakita ko din na nagpinpa siya ng kaping may duya. Tuwing ko naisip na baka masakit ang lalamunan niya. O hindi naman kayo naubo. Nang tawagin na ni Inay ang kapatid kong sumunod sa akin ay doon ko napagtantong na mamaaos pala ito. Halos wala na ang boses na lumalabas sa bibig niya. Kaya naman pala napirme sa bahay. Hindi ko alam kung matatawa o maaawa ako sa sinapit niya. Kung hindi pa nawala ng boses, hindi pa pipirme sa bahay ito. Inakala kong maghapon nang mananatili sa bahay ang nanay ko. Dahil nga wala na itong boses noon. Pero mali ako noon. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, nasa labas na naman ito at nakikipagtsismisan. Kahit paus na pabulong na lamang kong magsalita ay hindi talaga ito nagpapaawat. Dahil sa inis ko, hinayaan ko na lamang ito. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa mga kapatid ko at gawaing bahay. Sumunod na araw, habang naguhugas ako ng pinggang pinagkainan namin, laking gulat ko nang marinig kong sumigaw ng malakas si nanay. Dali-dali ko namang tinungo ang kinuroroonan niya. Nanlaki talaga mga mata ko, Sir Seth, nang makita kong may mahabang kulay puting buhok nun. Ang hinihila ni Inay mula sa bibig niya. Kumpul-kumpul yun at mahaba talaga na tansya ko. Aabot ng 1 dipa. Masuka-suka ako nun. Naduduwal pa ito habang hinuhugot ang buhok. Saglit kong naiwaglit ang paningin ko sa kanya nang muntik nang bumaliktad ang sikmura ko. Pero nang muli ko siyang tingnan,
Takang-taka ko na nga. Bigla na lang nawala ang buhok na hinihila niya. Tanging suka na lang ni inay ang nakita ko sa may sahig nun. Talagang naglaho ang buhok na kanina lang ay kitang-kita kong nagmumula sa lalamunan ng aking ina. Dali-dali ko siyang nilapitan at pinakalma dahil halos mag-hysterical na ito. Nang kumalma na siya, laking pagtataka niya kung saan napunta ang buhok na hinugot niya. Namamalikmata lang po kayo, Nay. Wala naman pong buhok dito. Sige na po, magpahinga muna kayo. Pagpapakalma ko sa kanya. Pinagpilitan pa nitong maibuhok talaga siyang nakuha mula sa lalamunan niya. At imposibleng mawala kaagad yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Naniniwala naman ako sa sinasabi ng aking inagawa ng nakita ko din yan eh. Pero paano nga namin ipapaliwanag ang bigla ang pagkawala nun? Naging malaking palaisipan talaga sa akin ang tagpong yon. Matapos ang araw na yun ay bumalik ang boses ni nanay. Kaya naman balik na naman ito sa pakikipagtsismisan niya sa may tabing kalsada. Pero sumunod na araw lang, namaos na naman. May kasama ng pag-ubo ang pamamaos ng yon at sa ting uubo nga siya ay may sumasamang plema. Ilang araw pang nanatiling gano'n ang boses ng aking ina. Inakala naman naming simpleng pamamaos lamang dala ng pagkakaraon din niya ng ubo at sipon. Pero hindi naglaon. Napapansin kong tila ba unti-unting namamaga ang lalamunan niya. Parati din itong sinasabi na may kung anong tumutusok dito. Tuwing umuubo siya. At para bang may kung anong gumagapang sa loob nito. Na siyang nagdudulot ng matinding pagkatinon. Sinabi ko kay nanay na ipatingin ito sa bayan pero tumanggi ito. Naranasan niya na umano ito dati. At ganun talaga umano siya kapag inuubo. Iinuman niya lamang umano ng maraming salabat yon. Araw ng Biyernes, pagkagising ko, nakita kong nagtitimpla na ng kape si nanay. Nanibago ako gawa ng tahimik lamang itong nagtitimpla, nakatalikod. Kamuntikan ko pang mabitiwan ang tasang may lamang kape nun, nang makita kong biglang humarap si nanay. Lumobo na ang leeg niya na para bang isang palaka. Nangangapal na rin ang kanyang labi na animoy kiragat ng sangkaterbang bubuyog. Hindi na magawang ibuka ni nanay ang bibig nito. Tarat taladong nangangamapi sa kapayon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala sa kanyang kondisyon. Tinanong ko si nanay kung may inakain ba itong hindi maganda. Kung baka allergy ito. Pero umiling naman siya. Maaga kasing umaalis ang aking ama para pumasok sa trabaho at baka hindi nito napansin ang itsura ng nanay. Ewan ko kung bakit biniro ko pa si nanay noon na baka sa pagiging chismosa niya. Na baka kinakarma siya. Pero ikinalukot yun ang mukha ni inay at pinambilapan pa ako ng mga mata. Umakto pa itong babatuin ako ng taas ang hawak niya. Kumakbo naman ako at sila binagbibiro lang. Nalarong na yun ay inabisuan ko ang aking ama patungkol sa nangyari kay nanay. Derong cellphone na noon nabipingot Sir Sep tapos medyo mahal pa yung load noon. Kaya pang emergency lamang talaga. Talida rin umuwi si Ifay ng tamahan na yun. Silabi ko kasing kailangan dading sa padamutan si inay bago pa mas lumala ang nangyari sa kanya. Sumama na lamang ako noon at ang kapatid ko na sumunod sa akin ang pinabantay ko sa dalawa pa naming nakababatang kapatid. Todo tarukbong si imay ng banabal nung nabiyanakad ko ni. Then ayaw nitong makita ng mga amiga niyang nangyari sa kanya. Sigurado kasing siya naman ang magiging laman ng usapan ng mga chismosa niyang amiga na. Matapos naming magpatingin ay walang nakitang sakit ng doktor. Parang ugat lamang umano na napuwer sa salid ni nanay na naging sanhi ng pamamagayon. Dadiring pin naman umano yun kapag nakainom ng damot sinay
at nakapagpahinga ng maayos. Habang nagpapaliwanag lang doktor ay sa isip-isip ko, papalong hindi mamamada ang ugat nilay sa lege. Purong chismis lang ang ginagawa at hindi na lang ito kumikilos sa loob ng bahay. Matapos man ipaliwanag sa amin ng espesyalista ang nangyari kay inay, dismayado kaming umuwi dala ang gamot ng deresepe. Hindi kami kumbinsibo na simpleng gamot lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Gawa ng madung magrekalate ko na animoy na lang na matis nun. Tila hapunan, mas lalo akong lagulap at nabigla. Taramta akong tinawag na aking ama. Pinapasok ako sa silid ni Lalon. Tumambad sa akin ang kalagayan ng aking ina na lalo talagang yumala. Tanimay nawamaga lamang ang kanya ni Ege Flabi. Pero ngayon, unti-unti na itong nagkakaroon ng mga butlig-butlig. Yung iba, parang pigsa na nagsisiputukan. Iyak ng iyak lamang si nanay nun. Mabilis akong inutusan ni Itay na maganda ng pamunas para kay inay. Magbadali ka, nak. Manghingi ka ng dahon tuba-tuba sa kapitbahay natin para may tapon sa buon ng nanay mo. Utos ni Itay. Habang kapunta ako sa bahay ng kapitbahay naming may puno ng tuba-tuba, nadaaman ko mamamitan ni inay nun. Narinig kong pinag-uusapan ng mga ito aking ina. Napatawa pang iba. Ayon kasi sa kanila ay kinakarma na si nanay dahil sa pagiging matabi ng dila nito't buwangera. Wala naman umanong masama sa pagiging chismosa. Huwag diyang umanong malapak at nangutyan ng ibang tao ng harap-harapan mismo. Kung ano-ano pang hindi magagandang salita ang pinagsasasabi ng mga ito. Hindi ko na naman ito pinagtunan pa ng pansin dahil mas kailangan ko makakuha ng dahon nun. Nakabalik na ako lahat-lahat, Sir Seth. Sinalay pa rin yung kapik ng mga chismosa. Nang makabalik na ako sa bahay, diyan ko napagtanto ko anong ibig sabihin ng mga amigang chismosa ni Inay. Isang tao lang naman ang alam kong kinatsa kinupaan ni Inay dahil sa pagiging chismosa niya. Yung matandang babae na binuwangaan niya noong mga nagdaang araw. Yung sinabihan niyang mambabarang, laswang. Tunay na isip ko na. Hindi kaya tinulam o binarang ang aking ina ng matandang babae. Nang malapatan ng dahon silay, bagya naman itong kumalma at nakatulog. Hinayaan na naman din muna namin itong makapagpahinga ulit. Bandang takip silim, dumating siya ng ising. May bira itong isang mangkok ng ulam at hinahanap ang aking ina para sana'y makipagbapina. Pero nang malaman ito ang kalagayan ni nanay, nadbaka siya. Laking gulat pa nito na makita niya ang kalagayan ni ina. At nagtalong kong nagpapinin na baka niya sa doktor at kung ano ang sinabi sa amin. Hindi na ako nagtaka kung bakit agaran kong nakitaan ng pag-aalala si Aling Isingan. Ito kasi ang pinakamatanik na kaibigan ni Ilay at pagkakaalam ko ay malayong magkamag-anak na sila. Kung ano man yung mangyari siguro tampuan lamang ito. Sinabi ko naman sa kanya na pasuri na kami sa padamutan. Kaya lang ay walang makitang sakit ang mga doktor. Pinauwi na lamang ko niya at sinabihan ng aking ina na ipahinga na lamang muna at baka pinahapunan na yung hupa lamang din yun. Hanggang sa, ayun na, nod sa history nito. Ang napapinggan na ba umano namin sa albularyo? Baka albularyo umano ang kailangan niya. Albularyo? Tama. Ako naman pupunta sa bahay ng albularyo. Alak, bantayan mo maigi yung nanay mo. Sambit ni tatay. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo niya. Yumabas ng bahay. Tinanaw ko na lamang siya mula bintana noon. Mabuti na lang laklay motor na kanina mga panahon nito. Yun na ginagamit ng ating ama sa ting papasok siya sa trabaho. Mabilis itong sumampa sa motor at pinaharurot ng takbo. Yumipas sa malidip kalating oras ay gumanik na ito. Kasaman nito si Mon Pailyon. Yung matandang kilalang albularyo sa karapit baryo.
Kasama din nilaw isang binapilyo sa pingin ko ay alalay ng albularyo. Ito kasi may dala ng mga aparatos na matanda nun. Pagkabukas pa lamang ng aking ama sa pintuan, napairing kaagad si Monpanel at napatakip ito bagya sa ilong. Ay nako, hindi ko pa tinitingnan. Alam kong may ipinanin na dito sa babaeng ito. Sa mismong bahay niyo. Napatingin ako kay tatay dahil sa papanong lasabin mong pae na may nagpanim ng kumano sa bahay namin. Ganyan yun pala ang unang pagkakataon na nakaapak ito sa pamamahay namin noon. Nasaan ang asawa mo? Naamoy ko may hindi magandang nangyari sa kanya. Sandali ako nagpaalam sa kanila at pinuntahan ko ang aking ina sa loob ng kwarto. Naabutan kong namimilipip ito dahil sa sakit ng tiyan. Dali-dali ko siyang nilapitan. Umiiyak na rin ikaw dahil sa sakit na nararamdaman niya. Dahil sa hindi na makapagsalita ang aking ina. Una kong napansin ay yung pamimilipit ng tiyan niya. Kaya naisip ko na baka kung anong merong masakit doon. Mabilis na inatusan ni Mang Pael ang binapiyong kasama niya na magpausok ng kamangyan at iikot ito sa buong kabayan. Habang nagpapausok pang binapilyo ay nakita kong agad na nag-usal lindasan ng matandang albularyo. Sa lingwaheng hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Kilihip na yon sa dulo ng daliri ng aking ina. Napaimpik naman ang aking ina at panabang nasasaktan ito. Dahil hinipan yun naman ng albularyo ang dulo ng kanyang daliri sa inwiliit. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako na biglang nag-iba ang boses ng aking ina. Naging boses yun ng matandang babae. Walang hiya sa matanda ka. Bakit ka nakikialam sa ginagawa ko? Sabi ko nanay. Aba, ikaw pa ang may ganang magalit. Gusto mo pagpira-pirasuin ko yung kaluluwa mo't ipakain sa demonyo? Napakatapang ni Mang Pael habang may iniipip itong palito ng posporo sa himliliit na daliri ni Narlay. Bakit ka ba nakikialam, tanda? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng babaeng yan sa akin? Padalip na talong na matandang nasa katauhan ng akin nila. Wala akong pakialam kung ano man ang nagawang mali ng babae nito. Hindi din tama ang ginagawa mo. Tatangganin mo ba o hindi? O hindi papatayin na kita? Nagpupumiglas naman ng matanda at nagpupumilik yun na makawala mula sa pagkakahawak ng albularyo.
Hindi ko alam, Sir Seth, pero walang ano-anay bigla na lamang ako nang himasok sa usapan. Nakiusap ako. Sinabi ko na ako yung anak na sinaktan ni nanay at nasampad. Nakikiusap ako na bigyan ng pagkakataon si nanay na magbago. Sadlik man na tahimik, itong kung sinong sumasapi kay nanay. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong tumangunan. Doon namin nalaman na itong matandang nito, dapat pipiraw man na ito sa anak niyang nakatira sa bari namin. Wala na kasi itong mapuntahan. Kaya lang dahil sa kadaspalan ng pag-uugali ni nanay, umalis na lamang ito. Nakipira na lamang sa mga kamag-anak sa ibang baryo. Mula kasi nung mapagbintawan siya ng aking ina ng kung ano-ano. Dulik yun ng labis na hinanakit sa matanda. Yung ipas sa mga araw ay tuluyan ng gumaling ng aking ina. Pero sa kabila ng paggaling nito, nag-iwan ng malaking peplat ang naging bukol niya sa leeg. Talagang natroma si Nanay Sir Seth. Halos hindi na siya lumabas. Hindi na siya nakikitismis. Nakafocus na lamang siya sa binagawa niya sa bahay bilang isang ina. Dagdag pa dito, Sir Seth, na yung magkasakit niya siya. Siya naman ang naging laman ng tismisyan ng mga kapitbahay at kumari niya. Dan sa ginawa ng Akila, muntik pa rin sila maghiwalay ni Papay. O hindi lang dahil sa aming mga anak nila, ay baka kumalasta ka na din ang tuluyan ng aking ama noon. Maya ka ba namang malaman ko anong pinagagagawa ng asawa mo habang wala ka, di ba? Ayan, maging ang pagsuwalya na naman din ni tatay. Pero nang muling nagkaroon ng pagkakataon ng aking ina na magbago noon, tuluyan na padabi siyang bago, Sir Seth. Marami na siyang natutunan. Nawako siyang hindi na siya ulit nakikipagtisnisan. Pinamukha din kasing itapay na noong nagdasakit si inay. Di isa sa mga katismisan niya walang tumulog sa kanya. Maliban na lamang itong si Aling Isin na kumari niya. Matapos ng lahat ng yun, nagpino si Nanay. Hindi na ito tumatambay sa nabas. Yun-aasikasan niya na lamang kami mga anak niya. Alam kong natuto na siya sa kanyang karanasan. Pero sino ba namang hindi madadala kung o ay mo na'y nakapayadiwa? Magmulabing noon na hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae. May parte pa naman sa akin na nais pa makita ulit para pasalamatan at ihingi ng personal na kapatawaran ang ginawa ng aking ina sa kanya. Kung itatanong niyo kung bakit na siya pasasalamatan, bilago ng pangyayaring yun. Ang dating chismosang nanay ko na walang ibang ginawa kundi makipagkwentuhan sa mga kubaring niya. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.